Hearing resumed. Mr. President, Yes, Your Honor. Yan na. Na nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. Ayan. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. okay, Yan duly yung noted hamon. of your thoughts, Mr. President. Mandadamay pa mga kababayan. Kung eto daw si Duterte, maghahanging mga kababayan, magpapatiwakal, kailangan daw kasama itong si former Senator Trillanes. So nandamay pa. Paano kapag ka napatunayan na yung sinasabi lahat ni former Senator Trillanes ay totoo? Di nandamay pa etong si Duterte mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Ayan Salamat na. po, Chairman. Thank you very much, Sir, former I have Senator to respond Trillanes. to it. Yan na. This Former guy President, is with all due respect, I'll have to Ano yung sabi ni Deisabel Baltis? Ayusin mo boy ang vlog mo. Eto ayusin ko na. Panoorin nyo muna. follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Ayan na. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give Mr. you, President. sasampaling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Napikon. Ayan na. Oo. Sabi Ay, mga DD-set, ano nangyari? Bakit nag-meltdown si Digong, mga kababayan? Eto, napikon. Napikon sa sinabi ni former Senator Trillanes na kapag lumabas, sumabog yung mga check, yung mga resibo, mga kababayan, yung mga cheque, talagang yung drug trade, di umano daw ng family nitong si Digong, mga kababayan, sasabog sa publiko. Ibig sabihin, lalabas yung mga pangalan ni na Sebastian Duterte, ni na Pulong Duterte,
at nung asawa nitong si Sara Duterte. At baka nga kasama pa etong si Sara Duterte. Kaya kung makikita nyo mga kababayan, napikon etong si etong si former President Rodrigo Duterte dito po kay Trillanes. Kaya nga manghahampas ng mikropono mga kababayan kasi hindi niya kinaya yung sinabi ni former Senator Trillanes. Ngayon pagpatuloy pa natin. Order please, order. Bago tuwan-tuwa pa yung mga DDC at sinabi na ang tapang-tapang ni Tatay Digong pero hindi nila alam yung salitang meltdown. Nag-meltdown mga kababayan dito si Duterte. Kita nyo naman na talagang guilty siya at asar na asar siya, pikon na pikon siya sa sinabi ni former Senator Trillanes. Kaya nga kung mapapansin nyo, natatawa na lamang etong si former Senator Trillanes kasi nakuha niya yung inis ni Duterte, yung atensyon ni Duterte na talagang lahat ng sinasabi ni former Senator Trillanes talagang kumukurot kay Duterte mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kaya nga mananampal naman. Wag naman ganun. Mananampal naman. Porket nabisto mga kababayan. Please, Yung about do sa bank account, napikon itong si Duterte at mananampal pa. Anyway, pagpatuloy pa natin. observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Napiko naman. Sorry ho. Ayan. Ba't pa kasi napipikon yung idol nyo? Mamamalo ng mikropono mga kababayan eh. Anyway, pagpatuloy pa natin. If I may, Mr. Chair. Yan. Eto na. Adjust pa nga natin ng konti. Yan na. Init sa ulo lang yun. Thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. So, but thank you very much for your apology. SDS and Mr. Chairman, may I move to strike off the word sampal on our record? There's a motion to strike off the word sampal in the records. Any second to that? Second, any objection? There being none. Comsec, you're duly instructed to please. Bakit ba kasi mananampal? Sinabi lang naman yung about do sa bank account na pwedeng sumabog anytime mga kababayan na ikasisira nitong sinapulong, nitong sinabaste at saka nitong si Sara Duterte. Bakit ba naman kasi napipikon kung wala talagang itinatago mga kababayan? Bakit ka mapipikon at hahantong pa sa punto na kakailanganin mong manampal mga kababayan at manghampas ng mikropono para lamang maibsan yung pagkainis mo at pagkapikon mo sa sinabi ng isang tao na talagang unti-unting ibinubulgar yung itinatagong sikreto. Anyway, pagpatuloy pa natin. Strike out that word. Thank you, Mr. Chairman. Secondly, hindi po basketball ito. Yung mga miro nang nag-aaway, yung mga players, kalmante lang po sana. Hindi na maulit yun. Salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, just a Congressman Adyong, I'll just give Attorney Degra a minute. I think he's been raising his hand. yes. Thank you. But before I recognize you, Attorney, can you kindly turn off the mic of the former president para lang hindi tayo nag-aagawan dito ng... Yes, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. Sabi dito, ang galing ng Quadcom kaysa sa Senate. Yes, kasi mga kababayan, lahat ng gusto nating malaman, unti-unting lumalabas dito sa Quadcom. Doon kasi sa Senate, kaya lang naman natin nakuha yung gusto natin ding malaman doon, ay dahil nga matindi rin
magtanong etong si Senator Risa Hontiveros. Pero dito kasi mga kababayan, kita nyo naman, kuhang-kuha ng mga nagtatanong dito, ng mga resource person, yung inis mga kababayan, nitong kanilang tinatanong. Anyway, pagpatuloy pa natin. At the outset, I'm here among the resource persons because I was invited to be one of the resource persons, mainly, as mentioned earlier, as an item in the administrative matter to explain the circumstances of the 2 letters that we sent to the Quadcom on behalf of the President. So I am also not only a resource person here, but also acting as the legal counsel of the former President. That said, we have reviewed the agenda item for the 11th joint public hearing. And I hope we would be able to put things in context insofar as how the proceeding have gone through until now. And I noticed that insofar as what has been going on for the last 9 hours, this would only be limited to item 4, 5, and 6 in relation to the alleged extrajudicial killing in the Philippine campaign against illegal drugs during the previous administration. That said, Mr. Chair, we would like to be clarified because this is a legislative inquiry in aid of legislation. Siguro mga kababayan, nung nakita ni Sara Duterte na yung kanyang tatay napipiko na, pihado mga kababayan si Sara Duterte, piko na rin dito kay former Senator Trillanes. Dahil kung makikita nyo naman kanina, yung itsura nitong si Sara Duterte, talagang alam nyo yung halatang papalag, ika nga, mga kababayan, yung alam nyo yung inis na. Kaya nga kung makikita nyo, siguro habang napipikon yung kanyang tatay, mas lalong napipikon etong si Sara dito kay former Senator Trillanes kasi lumabas yung pangalan niya dun eh. Lumabas yung pangalan nitong si Sara Duterte na isa sa tumatanggap ng pera galing po dun sa mga drug lord. Dun sa mga pinaghihinalaan na mga drug lord. Anyway, pagpatuloy pa natin. May we know what proposed legislation is being set on the table for the committee to consider and for the resource person to contribute their valuable inputs, if any, so that we can avoid incidents like what we just saw earlier. So that it will be meaningful, intelligent, accurate, and hopefully not accusatory in character. Yeah, so that it will be positive. Yes. And as I've said, meaningful discussion so that we'll be able to come up with effective legislations, Your Honor. Thank you very much. Actually, with regards to your point, Attorney Degra, 2, or if not I'm mistaken, 3 bills have already been filed with regards to the Quadcom hearing. Isa po dyan, may kinalaman sa forfeiture of illegally acquired properties, 1. Number 2, may kinalaman po sa EJK. At saka yung pangatlo po, may kinalaman po sa heinous crimes. So, these investigations being conducted by the Quadcom has actually brought about a lot of legislation already. Other than that, our members are also looking into amendments of existing laws so that we can strengthen the institutions and the agencies by which the government operate in. Other than that, mapapansin po natin just very recently, naglabas po ang administrasyong ng ating Pangulo ng EO para sa implementation ng total ban sa Pogo. So, with that being said, Attorney Degra, Congressman Adjong? Thank you, Mr. Chair. So cut na natin dito mga kababayan. So nakita nyo naman na eto pong si Duterte ay napikon kay former Senator Trillanes kasi nga naman mga kababayan, nung tumungtong kasi dito sa Quadcom, etong si former Senator Trillanes talagang ang mga revelasyon niya mga kababayan dito po sa kampo nitong si Duterte talagang sobra-sobra. Katulad na lamang mga kababayan nung mga bank details nitong si Duterte at netong mga anak ni Duterte. Dahil kung titingnan nyo, sobrang lalaki talaga ng pera na pumapasok dun sa mga bank account na yon at sobrang lalaki ng pera na inilalabas po nila na di umano galing dun sa mga drug lord. Kaya pala mga kababayan, ito ulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito yung sagot
doon sa tinalakay natin ng mga nakaraang buwan na bigla ang paglobo ng property nitong si Duterte na nung siya ay mayor pa. Mga kababayan, dahil kung makikita ninyo ilan yung property ni Sara, nasa 15 peraso mga kababayan, kay Pulong nasa 14 ata, and then yung kay Sebastian Duterte parang nasa 8 o 10 yung property. So kung ikaw ay normal na mayor, mga kababayan, at wala kang koneksyon sa mga ganong klase ng gawain, hindi lolobo ng ganon kalaki yung property. Yung property mo at yung property ng mga anak mo. Dahil alam naman natin mga kababayan, di umano na wala naman tayong nababalita na may negosyo etong pamilyang Duterte. Kaya nakakapagtaka talaga yung paglobo ng kanilang property. So kayo mga kababayan, ano po ang komento at opinion po ninyo? Hingil po sa pagsisiwalat ni former Senator Trillanes ng mga perang pumapasok dun sa bank account nitong si Duterte. At yung perang kinakash out mga kababayan nung mga anak nitong si Digong na hindi lamang po basta milyon mga kababayan, kung hindi milyon-milyon na pera. Kaya pala ganun na lamang katindi, karami yung kanilang property. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo dyan at kung ano po masasabi nyo dito sa pagkapikon ni Duterte kay former Senator Trillanes.